Hi guys, it's me, Joanne. Welcome to my channel. So, ang i-share ko sa inyo ngayon is ang mga paraan para ma-manage ang anxiety disorder mo. Number one is sapat na kaalaman. Sapat na kaalaman tungkol sa anxiety disorder mo. Ang anxiety o panic attack ay ang iyong katawan na naghahanda sa iyong nahaharap na panganib. At may tinatawag ito na 3F, yung fight, flight, and freeze. Response ay, kumbaga, active siya. And then kung walang panganib, binibigyan ka ng iyong katawan ng maling alarma. So, importante talaga kapag ikaw ay may anxiety or anxiety disorder or chronic stress, yung pinaka mahalaga talaga, pinaka-importante at mahalaga is dapat may kaalaman ka. Kasi walang mangyayari sa iyo kapag wala kang kaalaman. Kahit ilang pang YouTuber ang pinapanood mo dito sa YouTube, kung wala ka namang kaalaman na sapat na kaalaman kung papaano mo iintindihin ang anxiety mo, kung saan ito nanggagaling, saan nagmumula, anong pinanggagalingan, kasi hindi yan lumalabas ng walang pinanggagalingan. Ang fight is kapag nagkakaroon ka ng anxiety attack, iniisip mo talaga dito kung lalabanan mo ba, or tatakbo ka, or mag-free freeze ka. So, something like that. So, yung mga, yung 3F words, importante talaga yan sa atin bilang mga tao. Kasi nung panahong noon, kumbaga, yan na talaga yung response natin pag nasa panganib tayo, pag nasa tunay na panganib tayo. Kasi syempre nung mga panahong iyon is marami yung mga, kumbaga, yung mga mga hayop, yung mga mababangis na hayop na kailangan natin protektahan ang ating sarili. So, that is normal. Kapag nakakaramdam ka ng, pag nasa panganib ka, syempre, yung puso mo is nagpapalpitate. So, yung palpitation mo, pag nagpapalpitate yung, yung puso natin, nagkukonek yan. Kumbaga, nagbibigay yan ng signal, ng sinyalis na nasa panganib ka. So, dapat kang gumawa ng paraan. Kasi pag hindi ka gumawa ng paraan is mamamatay ka, kakainin ka ng mabangis na hayop. So gagawa ka ng paraan. So yung bawat nararamdaman natin, connection niyang, kumbaga papaano mo ma-react yung sarili mo. So nung panahong iyon is itong fight, flight, and freeze is pinaka-importante talaga. Kasi kapag wala ito guys, wala ito, hindi ka kompletong tao. Kasi normal lang talaga yan. Pero ang ngayong kasalukuyan, nagkakaroon ng isang tao ng anxiety or nagkakaroon ng isang tao ng fight, flight, and freeze. Kasi nga, kumbaga yung signal naman na pumupunta sa ating utak is, kumbaga, wala tayo sa actual na panganib. So, yung interpretation or yung kumbaga, yung signal niya is mali. Kasi syempre ikaw, sasabihin mo, hindi naman ako nasa panganib, nasa tunay na panganib, pero bakit ganito yung aking nararamdaman? Bakit yung kaba ko, yung takot ko, na hindi ko alam, hindi ko ma-explain, pero wala naman ako sa tunay na panganib. So, something like that. So, yung alarma na palpitation na nararamdaman mo, tapos yung, kumbaga yung connection, nagko-connect dito sa ating utak is iba, hindi sila kumbaga hindi sila nagkakasalungat. So, yun ang nagiging reaction ng ating katawan na nagkakaroon tayo ng fight, flight, and freeze. So, number 2 is, makatotohanang pag-iisip na subukang huwag magpanik tungkol sa panik na nararamdaman mo. Paalalahanan mo ang iyong sarili na ang panik ay hindi nakakapinsala. Hindi siya sa'yo, kumbaga hindi siya nakakapinsala sa sarili mo. And then, ang panic
ang iyong katawan ay nagbibigay ng malalim na like alarming. Nagbibigay sa iyo ng pinaka malalim na alarming sa maling oras. And ang panic ay mahirap ma-manage at ngunit hindi ito mapanganib. Halimbawa, kung umaatake yung migraine, yung headache mo, and then yung nararamdaman mo is totoo. Totoo na nararamdaman mo na masakit yung ulo mo. Na may minsan kapag may migraine ng isang tao, ako wala akong migraine pero yung katrabaho ko, every time na nagkakaroon siya ng migraine, ini-explain niya sa akin kung ano ang nangyayari. Sabi niya sa akin na marami siyang nakikitang mga kulay, yung fireworks na iba-iba yung kulay na nakikita niya. So ini-explain talaga niya sa akin at sabi ko hindi ko alam yung about that kasi wala naman akong migraine. So yung nararamdaman mo talaga is totoo na masakit yung ulo mo. And syempre na para mawala yung sakit ng ulo mo, mag-iinom ka ng ng pain reliever. And at hindi komportable yung mga yung mga nararamdaman mo pero hindi ito nakakamatay, guys. Ang migraine ay hindi nakakamatay. In fact, treatable naman siya. Pwede kang uminom ng pain reliever to ease the pain, Kasi pag yung wala kang pain na nararamdaman, wala ka ring kumbaga, wala kang mga sintomas na nararamdaman. And then, same din sa pag-atake ng panic attack. Maaari mo siyang ma-manage at magpatuloy sa mga gawain kahit na nasa panahon ka or nasa sitwasyon ka ng panic attack or anxiety mo. Pwede mo siyang ma-manage kahit nandyan ka sa sitwasyon ng panic attack mo. Hindi naman pwede na sasabihin mo na, kasi may panic attack ako ngayon, ayoko na. Kasi hindi yun magandang ugali, guys. Kailangan magpatuloy ka pa rin sa mga gawain mo, sa pagluluto, paglalaba, pumunta ng pagtrabaho, sumakay ng jeep, sumakay ng bus, whatsoever. Dapat magpatuloy ka lang. Number 3 is pagtanggap. Ang pagtanggap, guys, dapat tanggapin na kapag na-trigger or nagbigay ng alarm. Kumbaga, active yung alarm. Kasi yung pag-trigger kasi, yung alarm kasi na, kumbaga, like for example, nagkakaroon ka ng palpitation or nagkakaroon ka ng paninikip ng dibdib. So, yung alarm, parang nabubuhay yung alarm, tapos yung pagbigay ng signal sa yung utak is mali. So, iniisip mo na baka inaatake ka ng heart attack. Yun ang binibigay na maling signal sa utak mo, pero hindi ganun. Ang ating katawan, magtatagal ito bago ma-settle down muli. Hindi mailalabas ng iyong katawan ang adrenaline. Kapag napagtanto mo na isa itong maling alarm, matagal bago bumalik sa normal ang iyong katawan. Kapag ang iyong sympathetic nervous system ay active, matagal itong matanggal. Matagal bago ang iyong katawan bumalik. Matagal bago ang iyong parasympathetic nervous system mag-settle down. Tulad ng isang mabilis na tren, dapat slow by slow lang ang dapat mong gawin sa kumbaga sa brake. Dapat the same din sa isang sa panic attack na kailangan mo ring step by step mo siyang pababain kasi hindi yan bababa ng mabilis na kung ano yung nasa utak mo, yung nasa isip mo, nasasabihin mo na, bumaba ka, kailangan ganito, dapat mag-low level agad. Hindi. Kailangan talaga na step by step siyang magse-settle down. Hindi mo siya dapat pabilisin. Kailangan talaga na konting pasensya. Yun ang sinasabing pagtanggap.
Number 4 is yung pagpapatunay. Patunayan ang iyong karanasan. Ang panic attack ay totoo. Ang anxiety ay totoo. At hindi komportable. Hindi siya komportable. I know kasi since 8 years na kumbaga na journey ko sa aking panic disorder, hindi talaga siya komportable, hindi talaga siya madali i-manage. At totoo siyang nararamdaman mo na hindi siya gawa-gawa ng kathang isip mo. Totoo siya. Kasi yung nasa isip talaga natin is yung mga iniisip, yung mga maling senyales, maling signal ng ating galing sa ating mga physical na ating nararamdaman, tapos kumbaga pumupunta sa ating isipan, tapos yung signal imbis na hindi ganun kalala, para sa ating isip is malala na. So kailangan talaga na syempre, what I always said is kaalaman talaga. Kasi kapag may kaalaman ka, sapat na kaalaman, alam mo kung paano mo siya i-divert. So, yun ang pinaka-importante talaga is yung kaalaman, sapat na kaalaman. Ngunit hindi ito nakakamatay. At hindi mo ito kailangang pigilan. Hayaan mo lang itong dumaloy. Obserbahan ang iyong katawan at isipan. Maaring nahihirapan ka, ngunit malakas ka rin. Kaya mo yan. Dahil sa bawat atake ng iyong panic attack or anxiety, ay nalalampasan mo ito. At it's always same scenario. Palaging same scenario. Every time na umaatake yung panic attack mo or anxiety mo, it's always the same. Na makakayanan mo yan, malalampasan mo yan, hindi ka mamamatay, hindi ka mapapahamak, nasa safe ka na lugar. Na kailangan mo lang na umupo, ipagpatuloy mo lang yung pag-breathing mo. Hindi yung breathing na sobrang bilis kasi magkakaroon ka ng hyperventilation. Dapat i-balance mo lang na you just have to allow it and observe it to yourself na kung ano yung nangyayari sa katawan mo, anong nangyayari sa utak mo, yung response ng utak mo. And if you feel like, kasi may punto din yan na darating na you feel irritating, you feel angry kasi hindi mo maintindihan yung sarili mo. Kumuha ka ng notebook, magsulat ka, isulat mo ang bawat detalye ng mga nararamdaman mo. And then, if yung panic attack mo or anxiety mo bumalik muli, alam mo na kung papaano mo siya i-divert muli. Papaano mo siya i-reverse. So, yun ang pinaka-importante. Kaalaman, sapat na kaalaman at yung pinapatutuhanan mo yung mga iniisip mo na hindi lahat na iniisip natin is tama. Hindi lahat na iniisip natin is mangyayari. Allow it. You're the one who control yourself, And may mga tao kasi kung ano yung iniisip nila is pinapatutuhanan nila. So, which is naman hindi. Dapat talaga ikaw mismo ang nagdadala. Kasi sarili mo yan, isipan mo yan. Number 5 is yung end. Paalalahanan mo ang iyong sarili na ang iyong anxiety or panic attack ay may katapusan. May end yan, guys. Hindi yan forever na mag-i-stay sa'yo. Hindi ito nagtatagal. Hindi mo trabaho na pigilan o wakasan ang iyong panic attack. Ang trabaho mo lang is sumakay ka sa alon ng atake ng iyong anxiety or panic attack. Samahan mo lang siya. Kumbaga, sabayan mo lang siya para kang nagsosurf. Nagsosurf ka. Dito mo kasi makikita lahat. Dito mo makikita at mararamdaman at maiintindihan mo yung pagiging isang tao na walang may mali sa'yo. Walang may mali sa'yo. Lahat na nararamdaman mo is totoo. Lahat na nararamdaman mo is totoo. Ang pagpigil or wakasan ang anxiety ay may posibilidad na lumala. May posibilidad na magstay siya ng isang oras o 2 oras. Depende kung papaano mo siya pinipigilan.
papaano or depende hanggang saan yung yung level ng atake ng panic attack mo. Alam kong makakayanan mo itong anxiety at panic attack kasi hindi na ito first time na nangyari sa'yo. Maraming beses na paulit na paulit na paulit-ulit. So, doon sa mga tao may mga anxiety attack, may panic attack, may chronic, ang pinaka-importante na ma-manage ang inyong disorder is kaalaman talaga. Sapat na kaalaman kasi walang, you know what guys, what's the use of watching sa lahat ng mga content creator na nag-share ng kanilang experience sa kanilang panic attack kung hindi mo iintindihin ng malalim. Kasi guys, ang pagiging isang tao, ang pag-inti ng mentally and psychologically is very deep, very dedication. At yung acceptance guys is dapat tanggapin mo yung bawat pagbabago na nararamdaman mo, yung bawat sintomas, kasi iba-iba yung sintomas guys. I know kasi I was also been there. I also experienced different episode ng ng panic attack ko. At yung disorder ko, I can say yung disorder ko, I overcome my disorder. Hindi na ako inaatake gabi-gabi. Think of that, gabi-gabi ako. That's why they call that disorder kasi gabi-gabi siya, walang mintis. Walang mintis, walang gabi na hindi ako inaatake. Especially kapag natutulog na ako. Nagpapalpitate, magigising ako, nagpapalpitate. I was shaking, I was sweating, cold sweat, and then suddenly warm na hindi mo maintindihan. And then you feel this fear na as in matatakot ka. You being scared with nothing na hindi mo alam, hindi mo ay maintindihan. You want to explain that but you cannot explain because even yourself, you couldn't understand what you feel. You know, physically, yes, you can explain, but mentally and psychologically and emotionally, you cannot explain everything. So, sa lahat ng mga taong nakakaranas hanggang ngayon, guys, I believe you na ma-overcome ninyo ang inyong disorder at ma-manage ninyo ang inyong anxiety. At ito lang ang masasabi ko, ma-advise ko sa inyo, hindi mawawala ang anxiety, hindi mawawala yung panic attack. Nandyan at nandyan pa rin yan guys. Kapag hindi mo ma-manage yung stress mo, pupunta yan ng anxiety attack. At kung hindi mo ma-manage yung anxiety attack mo, pupunta yan sa disorder. At hindi yun maganda guys. Sana sa stress pa lang, ma-manage mo na siya. At alam mo na siya papaano ma-divert, papaano mo siya kumbaga, iintindihin. Kasi yung pag-intindi guys, yung accept, hindi lang sasabihin na, tinatanggap ko naman lahat, pero hindi pa rin ako gumagaling. Hindi lahat na tinatanggap mo. Kasi yung pagtanggap guys, without any resisting, hindi ka nagre-resist, hindi ka nagre-react, hindi ka sinasabi na ito bang purong complain, complain na palagi ka. Kasi bakit hanggang ngayon, mga 1 year na, hindi, you know what guys, yung pag-overcome ko, yung pag-manage ko ng aking panic attack, yung pag-overcome ko ng disorder ko, hindi lang 1 year, hindi lang 2 years, 8 years guys, 8 years ko siyang dinanas. Pero look at me now, because I am patient, I believe myself na I am stronger than my fears, than my panic attack. And hindi ko in-isolate yung sarili ko because I know myself na makakaya ko to. I know myself that everything gonna be fine. I know myself na I am healthy, na wala akong sakit. Kasi nagpatingin ako sa doktor and I know that. Tika. 'Di ba? Kasi nakikita mo 'yan kung ano yung mga kinakain mo, ano yung mga behavior mo, ano yung mga ginagawa mo sa iyong sarili, 'di ba? So kailangan talaga na bawat nararamdaman mo, tinatanggap mo. Yung mga nararamdaman mong sintomas, tinatanggap mo. At yung pagtanggap na yun is gumagawa ka ng paraan naman
Mag-exercise ka, gumalaw-galaw ka, hindi puro higa. Bawat araw pumunta ka sa labas, magpa-araw ka. Dito sa amin guys, walang araw, so nahihirapan ako. Nahihirapan ako kasi yung pinaka-importante guys, dapat may vitamin D ka. Yung sinag nag-araw, nakakapagbigay yun ng vitamin D. Nakakapagbigay na may stabilize yung mood swing ng isang tao. So, kailangan importante at kailangan din kumain kayo ng mga healthy na pagkain. Hindi naman yung exaggerate healthy na pagkain. But at least you have to eat fruit and vegetables and fish, di ba? Hindi puro mga Jollibee, McDonald's, Chowking, Mang Inasal, or whatsoever. It's better na you cook at home, you cook food at home, and kasi it's much more like, alam mo kung ano kasi yung mga kinakain mo kasi ginawa mo yung pagkain. Pero pag pumunta ka ng mga fast food chain, hindi mo alam. Hindi mo alam. Marami yung hindi maganda kasi kung ano yung pinapasok natin sa ating bunganga, sa ating katawan is nagre-react yan afterwards. So, dapat talaga na malaman ninyo about what is anxiety disorder sa inyong nararamdaman, sa inyong sarili. Yun ang importante. Hindi ko kumbaga hindi ninyo magagamit yung mga paraan na ginamit ko kasi hindi naman tayo parehas ng pinanggalingan. Iba kasi yung pinanggalingan, iba yung root na pinanggalingan ng aking panic disorder. So, sana sa mga makakapanood nito na may mga panic disorder, na may mga anxiety, hindi kayo nag-iisa. Lahat ng mga nararamdaman ninyo is totoo. At hindi kayo nababaliw, hindi kayo mamamatay. In fact, mas mahaba yung buhay ng may mga taong may panic disorder at may anxiety attack. Kasi mas aware tayong mga tao na may mga anxiety na we are more aware na gusto pa nating mabuhay, na iniisip natin na mamamatay tayo, pero the truth, tayo yung mga mahahaba pa ang buhay. Mark my words. So anyway guys, thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please subscribe my channel and please comment down below and like for my video. Thank you so much and God bless us. Bye bye.